O Sen, unahin na po natin regulation po sa online gambling ang isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po yung reaksyon niyo dito? Well, actually, pinag-aaralan yan ng ehekutibo. Hindi pa naman pinal, I believe, dun sa sinasabi ng Pangulo na strict regulation. Pero kami kasi sa Senado, majority sa amin, we are for no to online gambling na. Kasi masama at malala na itong problema natin, Sir George. May mga ilan na nga na ika nga hindi na makayanan ay yung they resort to ending their life. So ayun, yung tapos talagang wala na talagang hindi kayang pigilin ng pagcore, talagang malala na itong online gambling addiction. Alright, pero aminado po yung PAGCOR, sir, na malaking bahagi ng kita nila ngayon ay dahil sa online gambling at malaking bahagi daw po ng kitang ito ay napupunta sa universal healthcare. Kasama na yung proyektong zero billing sa mga pasyente ng DOH hospitals. Ano pong masasabi nyo dito? Alam mo, yung maganda yung sinasabi ni Chairman Altenco na malaking bahagi na I believe pag pinasara totally ang online gambling ay mawawalan tayo ng 60 billion pesos na revenue ang PAGCOR, which ika nga a big portion or big chunk of it goes to ika nga PhilHealth, pagtustos doon sa mga bayarin at ng PhilHealth. Pero naman, if we really look into it, Sir George, we also have to balance kasi parang it outweighs na yung revenue, revenue na outweigh siya nung ikang social ills. Yun, yung mga pamilya nagkakahiwalay, yung mga estudyante hindi na nakapag-aral, yung mga trabahador nasisibak dahil yung kanilang performance sa work bumababa dahil nga sa pagkalulong sa online gambling. So, kailangan din tignan. Iyon ang titignan natin sa hearing namin on Thursday. Ano ba talaga? Okay, sinasabi ng PAGCOR, let's regulate. Pero bakit hindi nyo ni-regulate yan for after pandemic? Bakit hindi nyo ni-regulate? Yun lang ang katanungan namin, simple lang. Kung may regulation man, kasi sabihin lang, kasi hindi masyado namin nare-regulate, why didn't you do that? Diba? Ngayon pa lang kayo magre-regulate. May mga ilan ng kabataan ng binawian ng buhay because of that. So, may masamang epekto. Nababanggit nyo po yung pagbabalanse, pero po, kung sakali pong ipapatigil itong mga online gambling, ma-offset po ba natin o may paghuhugutan ho ba tayo ng budget para ipantapal doon sa mawawalang ibinibigay ng ahensya kagaya ng PAGCOR para sa kalusugan ng mga mamamayan? Meron pa naman tayong mga inland casino, Sir George, yung mga nandyan yung Soler, nandyan yung Resorts World, Okada. They're also revenue generating at saka nandyan din, meron tayong mga PCSO, di ba, yung mga loto. Kung ito kasing problema sa online gambling natin, wala siyang regulation. Kaya maraming nalululong, pati mga kabataan. Hindi nga ma-monitor yan ng PAGCOR yung kung sino na naglalaro. Sinasabi nila na meron naman daw KYC, know your client. Pero not enough Pwedeng dayain kasi or you can go around it. Kaya mga bata, nakakapagsugal. Tapos nandyan pa yung mga e-wallets. Dagdag mo pa yung e-wallets. So very accessible na ang online gambling. Nabanggit niyo po kanina yung social impacts itong online gambling. Kaya itong si Pangulong Marcos daw po, gusto niya mag-organize ng isang multi-sectoral conference para makabuo ng malinaw na polisiya sa online gambling. Kayo po ba ay naimbitahan na dito bilang chairman ng Senate Committee on Games and Amusement? We're waiting. I heard that already. We're waiting. Well, I'm willing to attend ngayong conference na yan para I can put in some ideas or listen dito sa mga sasabihin ng mga maimbita dyan sa conference na yan. Pero for now, Sir George, I'm sorry, majority kasi sa amin right now is really to stop online gambling kasi malala na itong parang it's really a cancer Tinigil nga natin yung Pogo, yun nga yung sinasabi namin, nag-uusap-usap kami sa Senado, napatigil natin ang Pogo. Kung ganun pala, parang mas mabuti pa ang Pogo kasi ang Pogo, ang biktima lang nito yung mga Chinese players. Wala dito sa Pilipinas. Ngayon, sinara nga natin ang Pogo, tinayo natin ang Pigo, tapos ayan na nga yung online gambling.
parang we're not ready dahil wala tayong regulation, hindi natin makontrol, Sir George. Maganda pong pinunto nyo yan. Kasi kung nagagawa natin yan sa gambling sa ibang bansa, paano naman yung gambling dito sa Pilipinas? Pero lumalawak po yung usapin dito sa online gambling kasi nga po lumalabas na itong GSIS ay may investment sa online gaming company na DigiPlus. So ipapatawag nyo rin po ba sila sa gagawin yung hearing sa Thursday at sino-sino pa ang i-expect nating magsasalita at inyong pasasagutin sa inyong mga katanungan dyan? Invited namin ang PAGCOR, of course, tapos pangalawa to para makapag-present sila kung ano namang ginagawa nila because they keep on saying, meron naman kami regulation pero that's not enough. Papatawag din namin ang Department of Finance kasi sinasabi ng Finance, malaki ang malulugi. Papatawag din namin ang DICT dyan. Sila yung may hawak sa internet space. Bakit? Nakakalusot. Pati ang dami ngayon mga illegal online na dagdag mo pa dyan yung illegal online gambling. Dagdag mo pa dyan yung mga illegal online sabong na panahon-panahon nakarang administrasyon pinatigil. Hanggang yung patuloy ang online sabong sa internet. Tapos sa online. Tapos tatawagin din natin, inimbitahan din natin ang NBI at PNP. What are they doing? Tapos yung mga e-wallet companies, kasama din yan. And of course, yung GSIS. May mga invited din kami mga biktima. I think 3 pamilya yon na wala na mga anak nila parang binawian ng buhay, took their own lives. So invited yung mga yan. Meron tayong academe, meron tayong mga parents. Tingnan natin, kung hindi matatapos in one day, then we'll have another hearing para marinig. Kasama yung GSIS dyan, definitely, kasi si Senadora Risa Ontiveros, I think, will also attend the hearing. Tapos siya yung nagpanukala niyan. I mean, may resolution to investigate yung pag-i-invest ng GSIS ng 1 billion pesos dyan sa online gambling. Tapos ngayon parang lugi. What I heard, nung nag-invest sila, nasa 65 pesos yata, sobrang taas. Ngayon, ang worth na lang noon is nasa 20 yata o 25 after we announced na the Senate is no to online gambling. Kayo pero offhand po, Senator, do you agree na itong mga ating mga insurance systems natin ay pwedeng mag-invest sa ganitong klaseng negosyo? No, sir. Kwan ho yan wala dun sa regulation nila na wala sa mandato nila mag-invest sila sa mga game of chance. Nakalagay ho doon, if I'm not mistaken, binabasa ko yung mga bonds, pwede sila dyan, investment sa mga constructions, pero wala ako nakita kasing sa game of chance, lalo na sa gambling. Alam naman nila yun na yung iniimbisan nila is gambling. So why did they actually, Sir George, wala pa ako narinig na yumaman dahil sa gambling. So kung tiniisip ng GSIS na dodobling 1 billion nila, they're really wrong kasi walang nananalo sa gambling Kaya they wasted the money. Ang saklap pa, pera yun ng mga retirees, Sir George. So paano nalaman kahit na they keep on saying, they keep on defending na, no, we still have 1-point-something trillion pesos. If what happened to the 1 billion? Sinayang ninyo. So okay lang sayangin yung 1 billion. 1 billion yun na contribution ng mga retirees ng government employees. Tumaya pero nalugi sa kanilang investment. Pero tumalon po tayo. Tumalon po tayo, Senador, doon sa isa pa ninyong komite. Kasi ang inyong proposal ay imbis na pera, na ayuda, ay livelihood ang ibigay sa mga beneficiaries ng 4Ps. Can you explain it further po siguro? Paano ito gagawin? Yes, sir. Kasi yung 4Ps, nasa batas po yan, na you can only stay there for 7 years kung nakapasok ka dyan. Ang marami dyan, sobra na po na 7 years, nasa 8, 9, going 9 years na. Recently, inatasan ng Pangulong Marcos si Secretary Rex Gatchalian para sabihin na, tignan mo nga pag-aralan, mga parang wala nang katapusan itong 4Ps na ito, tuloy-tuloy na lang. So pinag-aralan, ang ginawa ni Secretary Rex Gatchalian, may nakita siya na 1.4 million kasi nung umalis ako, nasa 4.4 million yan yung beneficiaries niyan. Ngayon nilinis nila. Siyempre, hindi tayo nakapagtanggal. Actually, nung pag-upo ng Marcos administration, gusto niya nang reviewin yan And we did. Pero nakiusap, mga ilang sector, sinabi nila na
Sec, baka pwede niya hold nyo muna kasi katatapos na ng pandemic. So we did. Ngayon, tapos na yung pandemic. It was Secretary Rex Gatchalian sa ika nga at time. Kaya nakita niya na pwede nang graduate yung 1.4. So right now, may natitira pa tayong 3 million na beneficiaries. Pero yung iba kasi doon, sumobra na eh. Sobra na sa 7 years. Kailangan ipag-graduate na. Pero si Pangulong Marcos, nagdadalawang isip sa sinasabi niya, kawawa naman, paano kung hindi pa nila kaya. So, ang problema ngayon ng DSWD, yung exit program, kailangan mo kasing tulungan pa rin because they can't stand on their own. Kailangan mo bigyan ng mga ayuda, bigyan mo ng mga pangkabuhayan. That is my plan na alisin na natin ito, mag-testing tayo next year, yung 1 million out of the 3 million, yung 1 million ibigay mo na in advance, yung kukunin nila for 1 year para inegosyo nila. Usually naman, nasa 3 million lang yan. Kung titignan mo, parang mga nasa 36 million lang yun in 1 year. Pero sabihin natin, taasan na natin, gawin pa natin 5,000 per month para meron siyang 60,000 na ibigay mo isang bigayan para makapag-invest siya, makapagnegosyo siya. Pero bago mo siya bigyan ng pera, kailangan make sure na may alam siya sa paghawak ng business, pagpapatakbo ng small business niyan, kung ano man yan, karinderya, sari-sari store, kakanin, etc. Kailangan muna siyang mag-training. Yun ang sinasabi natin, Sir George. May mga grupo na nagagalit. Bakit daw alisin na lang? Hindi naman natin na naalis. Binibigyan natin sila ng tool para kumita sila and they can stand on their own feet. Kasi ang nangyayari ngayon, parang we just keep on giving dole outs dito. Ang gusto naman natin na patakbuhin nila, ika nga, and magtayo sila ng negosyo para ika nga, makaahon, may ahon nila ang pamilya. Ang tanong ng iba, anong saan nila kukunin pang araw-araw nila? Di ba yung negosyo, may kinikita naman yan everyday? Exactly. Di kumuha ka doon sa business mo para ika nga, yun ang pantustos mo. Well, Senator, invested pa rin po yung publiko dito sa isa pong ninyong pinaglalaban. Hinggil po dito sa high-rise building po, dito sa Mandaluyong. Baka may update lang po kayo. I don't want to talk about it, sir. I don't want to talk about it because actually internal ho yun eh. It is a problem of the homeowners association. I was just invited kasi nga yung some homeowners felt na they were ika nga the project was ika nga kept from them secretly. Pero so when I attended, sabi naman ng officers doon at saka ng barangay, no, walang ganon. So because what I did was I talked to the LGU. The LGU said naman na, may decision na. I don't know, siguro the LGU was lying to me. Wala pa naman, Sen, wala pa naman kaming approval. But then itong mga homeowners, they're saying na may mga information sila na aprobado na, etc. So, I was invited in a meeting. Kaya nga, I attended the meeting. May mga, syempre, may mga, ika nga, may mga emotions went high, di ba? Nag-flare up yung karamihan ng mga senior citizens. Alam mo naman, Sir George, magalangin po tayo sa mga matatanda. Hindi ho tayo pumapato, lalo po sa mga babae. Alright, May sige point po. din ho sila. So at the end of the day, we shook hands and I apologize. Sabi ko, pasensya na kung nasaktan kayo, pero we're all in this together. Sabi din nila, yes, we're in this together. At least po napag-usapan nyo at nagkasundo kayo. Maraming salamat po, Senador